10 discovery sa Grand Canyon. Ang Grand Canyon ay tumutukoy sa isang napakalaking kanyon o bangin na makikita sa may hilagang kanlurang bahagi ng US, partikular na sa Arizona State. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na tourist attraction sa buong mundo at narito nga ang 10 kakaibang bagay na na-discover sa may The Grand Canyon. This is Urban Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Geological Time Capsule. Ang Geological Time Capsule ay tumutukoy sa naiibang katangian na mayroon ng Grand Canyon, kung saan maaari nating makita at matuklasan ang iba't ibang layer ng mga bato, at ito'y nagpapakita ng makabuluhang kasaysayan tungkol sa ating planeta. Ito'y talagang parang time capsule na naglalaman ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kung ilang taon na ang Earth at maging ang mga pangyayari na may kinalaman sa geology. At dahil nga sa pagsusuri at pag-aaral tungkol sa iba't ibang mga layer ng mga bato sa Grand Canyon, ay maaari mo ring maunawaan dito ang mga naging pagbabago sa Earth. Pero paano mo ito magagawa? At magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga sinaunang mga bato na may tanda ng umaabot sa mahigit 2 bilyong taon. Ito ay isang mahalagang tuklas na nagbibigay sa atin ng impormasyon at kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mundo. Number 2. Fossils. Natagpuan sa Grand Canyon ng mga fossils na kung saan ito'y nagpapakita ng kasaysayan at buhay ng mga dating nakatira dito. At ang mga fossils ay tumutukoy sa mga labi o bahagi ng mga hayop at halaman na namuhay sa magkaibang panahon sa kasaysayan ng Earth. Ganun pa man ang pag-aaral sa mga fossils sa Grand Canyon ay nagpapakita rin ng kakaibang bagay at mga tuklas na kung saan ito'y nagbibigay linaw sa ating isipan tungkol sa mga nangyari sa nakaraang panahon. At sa ilalim na bahagi ng mga nagtitigasang layer ng bato ng Grand Canyon, pwede mo nga rin makita dito ang mga fossils ng iba't ibang organism gaya ng trilobites, mga sinaunang oyster, at iba pang mga hayop na maaaring hindi na nag-e-exist sa kasalukuyan. At dahil nga marami ritong iba't ibang mga fossils, ay ang ibig sabihin nito ang Grand Canyon ay naging bahagi noon ng karagatan o lawa kung saan tinirahan ito ng iba't ibang uri ng hayop. At ang mga fossils sa Grand Canyon ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa magkakaibang panahon kung saan ang iba't ibang uri ng mga hayop at halaman ay nabuhay dito sa mundo. At ang pag-aaral na ito ay nagbibigay daan para sa mga siyentipiko para maunawaan ang mga naging pagbabago sa kalikasan at maging sa klima sa paglipas ng milyong-milyong mga taon. At ito pa ngayon nagsisilbing ebidensya na nagpapatunay sa naging evolution ng mga tao at hayop noon. At maliban pa dito, ang iba't ibang uri ng mga organisms ay nagbabago at nag-a-adapt sa bagong lugar para mabuhay silang naayon sa kanilang katangian. Daragdagan pa dito, ang mga fossils sa Grand Canyon ay nagpapakita ng natatangi at kakaibang pangyayari sa kasaysayan. Nagbibigay daan ito para malinawan at maunawaan ng mga tao ang pag-unlad at pagbabago ng buhay sa Earth sa makalipas na mga panahon. Number 3. Shiva Temple. Ang Shiva Temple na makikita sa Grand Canyon ay isang napakataas na mesa o bundok na kung saan isa ito sa mga pinakapangunahing structure sa lugar. Ito ay isa sa mga kakaibang bagay na natuklasan ng mga siyentipiko sa Grand Canyon. Ang Shiva Temple ay katangi-tangi dahil sa paraan ng pagkakatayo nito dahil nabukas ito pataas mula sa ilalim ng Grand Canyon. Matuturing din itong bilang isang pinakamataas na structure sa lugar. At para sa mga geologists at mga siyentipiko, ang templo na ito ay nagsisilbing bilang isang mahalagang bahagi ng pag-aaral na may kinalaman sa geology. Ang mga bato at iba't ibang mga bahagi nito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa naging kasaysayan ng pagkakatatag ng Grand Canyon. Ngunit ayon naman sa ilang mga katutubong Amerikano, ang Shiva Temple ay may malalim na kahulugan sa kanilang mga pananampalataya at mitolohiya. Tinuturing nila ito bilang isa sa mga sagradong lugar na kung saan may kinalaman nga ito sa mga kultura ng mga katutubong Amerikano. Ganun pa man, ang templo na rin na ito ay isa sa mga kakaibang structure sa Grand Canyon na may mahalagang ginagampanan sa larangan ng geological, pangkultura at pangrelihiyon. Ito ay patunay na ang Grand Canyon ay hindi lamang isang magandang tanawin, salit tinuturing din itong isang lugar na mayroong makabuluhang kasaysayan. Number 4. Abaso Falls. Ang falls na ito ay isa sa mga nakakamanghang bagay na natuklasan ng mga siyentipiko sa Grand Canyon. Ito ay isang katangi-tanging falls na makikita sa ilalim na bahagi ng Grand Canyon. At talaga namang kakaiba siya dahil sa kanyang kulay green na tubig. At nagbibigay nga ito ng makapigil hiningang tanawin sa gitna ng tuyong disyerto. At sa kabila nito, kilala nga rin ito sa pagkakaroon niya ng napakalinaw at kulay berdeng paligid. At ito nga ang dahilan kung bakit maraming mga tao at turista na naghahangad na makarating at makabisita rito.
para makita ang kakaibang kagandahan ng lugar. Sa Baso Falls ay makikita din ng iba't ibang yaman ng kalikasan sa kabila ng kondisyon ng kanyang paligid. Ang tubig mula sa falls na ito ay nagmumula sa ilalim ng lupa at talaga namang nakakamangha. Ang pag-aaral na ginawa dito ay nagbibigay sa mga sayentipiko ng mas malalim na pangunawa sa kalagayan ng hydrogeology ng rehiyon. At sa kabilang banda, isa nga ang falls na ito sa mga kayamanan ng Grand Canyon at kilalang kilala nga ito sa buong mundo dahil sa kanyang taglay na kagandahan at mayaman na kalikasan. Number 5. Hidden Caves. Ang Hidden Caves ay isa sa mga katangi-tangi at kakaibang mga bagay na natuklasan ng mga sayentipiko sa Grand Canyon. Ang Hidden Caves ay isang lihim na kagubatan at ito rin ay may mga lugar sa ilalim ng Grand Canyon na talaga namang kakaiba dahil sa pagkakaroon nga nito ng hindi pangkaraniwang topography. Ang topography sa lugar na ito ay may mga kuweba o yungib na hindi madalas makita o puntahan ng mga turista. At para sa mga geologists at mga sayentipiko, ang mga Hidden Caves ay mahalagang lugar para sa mga researcher at pag-aaral. At ang mga stalagmite at stalactite formation sa mga kuweba ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa naging kasaysayan ng geology at maging ang klima ng rehiyon. At dagdag pa nga dito, ang ilang mga kagubatan sa Grand Canyon ay mayroong mga katangi-tanging ecosystem, meron din ditong iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Dahil nga sa mga hayop at halaman ay nananatili itong maganda at well-preserved. Ganun pa man, ang Hidden Caves ay nagpapakita din ng kakaibang anyo ng kalikasan sa ilalim ng Grand Canyon at maging ang mga mahalagang papel na ginagampanan nito sa mga aspeto ng geological, ecological at cultural. Number 6. Ancient Human Artifacts. Ang mga ancient human artifacts sa Grand Canyon ay isa sa mga di-karaniwang bagay na natuklasan ng mga sayentipiko. Ang mga ancient human artifacts ay tumutukoy sa mga kagamitan, gusali at mga iba't ibang mga bagay na nilikha o ginamit ng sinaunang tao sa Grand Canyon. Ibig sabihin, mayroong mga sinaunang tao ang nakatira dito o dumaan sa lugar na ito noon. Ang pagkakatuklas sa mga artifacts na ito ay sobrang mahalaga, lalo na sa pag-aaral ng kasaysayan ng sinaunang Amerikano at iba pang mga kultura na may kaugnayan sa Grand Canyon. At ito pa ngayon nagsilbing pruweba o katibayan tungkol sa mga uri ng buhay noon. At ang pagsusuri sa mga ancient human artifacts ay nakatulong sa mga sayentipiko na maunawaan ang mga dating buhay, dating teknolohiya at pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang tao sa rehiyong na ito. At ito'y nagbibigay sa atin ng mas maraming impormasyon tungkol sa kasaysayan ng tao. At sa pangkalahatan ng mga ancient human artifacts sa Grand Canyon ay discovery na nagpapakita ng kahalagahan ng lugar at ganoon din sa konteksto ng kasaysayan ng tao. Number 7. Undocumented Species. Ang mga undocumented species sa Grand Canyon ay tumutukoy sa mga hayop o halaman na hindi pa nasusuri ng mga sayentipiko. Ito'y madalas na nauugnay sa mga uri ng species na hindi pa nahanap o wala pang nasasagawang maayos na pag-aaral tungkol dito. Ang pagkakaroon ng mga undocumented species ay nagpapakita ng yaman at kahalagahan ng biodiversity sa Grand Canyon. Ibig sabihin, mayroong mga hindi pangkaraniwang uri ng species na nagtatago sa rehiyon. At ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalikasan ng lugar. Ganun pa man, ang pagkakatuklas ng mga undocumented species ay mahalaga, lalo na sa pangangalaga ng kalikasan. Ito'y nakakatulong para makagawa ng mga hakbang para mapanatili ang mga di pangkaraniwang hayop at halaman sa Grand Canyon. Number 8. Meteor Crater. Ang meteor crater sa Grand Canyon ay isang kakaibang struktura na natuklasan ng mga sayentipiko. Ang meteor crater ay isang malalim na buta sa kalupaan. Ito ay nasa gitna ng kagubatan at burol ng Grand Canyon. Pagbagsak ng meteor sa meteor crater ay naging sanhi para magkaroon ng malalim na buta sa kalupaan. Ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa paligid nito. Sa pag-aaral tungkol sa meteor crater ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga meteors, gayon din sa mga katangian nito at sa epekto ng kanilang pagbagsak sa kalupaan. Nakakatulong pa nga ito sa atin para magkaroon tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa kosmos at sa mga panganib na maaring maidulot nito. Number 9. Vishnu Basement Rocks. Ang Vishnu Basement Rock sa Grand Canyon ay isa sa mga kakaibang bahagi ng geological na aspeto sa lugar. Ang mga ito ay may mga sinaunang layer na bato na makikita sa Grand Canyon. At ang mga batong ito ay daan-daang milyon taon na ang tanda at hanggang sa ngayon ay buhay pa sila. At nagbibigay pa nga ito ng mahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mundo. At isa pa, ang pag-aaral ng mga Vishnu Basement Rock ay nagbibigay daan din para sa mga geologists para lubusang maunawaan ang kasaysayan kung paano nga nabuo at nag-evolve ang mga bundok at maging ang mga kagubatan sa rehiyon.
Ang mga Vishnu basement rocks ay mahalin tulad sa isang time capsule dahil nga naglalaman din ito ng mga impormasyon ukol sa mahalagang pangyayari sa kalikasan na naganap sa loob ng milyong-milyong mga taon. At ang mga ito'y nagpapahayag ng mga kwento tungkol sa geological na pagbabago at maging tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa Earth. Dagdag pa, ito rin ay isang integral na bahagi ng Grand Canyon at ang mga pag-aaral tungkol dito nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkakaunawa at pagkakahulugan tungkol sa pagkabuo ng Grand Canyon bilang isa sa pinaka-nakakamanghang lugar sa mundo. Number 10. Carbonate Spring. Ang carbonate springs ay mga natural na bukal na tubig sa Grand Canyon. At ito hindi lamang pangkaraniwang tubig, sa halip ito'y merong iba't ibang halong kemikal. At ang mga bukal na ito'y mayaman din sa mga mineral, gaya ng calcium carbonate, na kung saan ang mga ito'y maaaring magdulot ng kakaibang chemical process sa may tubig at sa mga paligid nito. At sa ilalim na bahagi ng mga carbonate springs makikita ang mga mineral na siyang bumubuo ng isang uri ng bato na tinatawag na travertine. Ang travertine ay isang maganda at kulay puti na bato kung saan makikita ito sa mga waterfall, terrace at sa iba't ibang mga struktura sa paligid ng carbonate springs. At ang pag-aaral ng mga carbonate springs ay mahalaga para sa mga geologists at mga siyentipiko dahil ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa mga chemical process na nangyayari sa kalikasan pati na mga minerals na makikita sa paligid ng lugar. Ang ganda, no?